Alam nyo po, di ba, yung pangalawa sa kakaharapin sa impeachment ng Vice Presidente, mga bossing, bribery. May mga tao na nagpapatunay na lumalantad na sinasabi, nakaka-receive sila ng 25,000 hanggang 50,000. Mga kababayan, galing daw po sa Vice Presidente nung siya pa yung DepEd Secretary. Ayan balita ho yun, di ba? May 1, 2026, bago to. Bribery claims, just propaganda. Sabi, voting no to Sara Duterte impeachment would be more suspicious. Sabi daw po ng akbayan. Oo naman, Tsaka eto ho mga bossing, mga DDS. Psst, oy, tangnan nyo, gising. Mag-comment kayo dyan. Binas nga kayo dito sa channel na ito kahit papaano. Dito, kami pa ang humihimok na mag-comment sa amin at i-bash nyo ako. Saan kayo makakita ng channel na yon na ako pa yung naghihimok sa inyo na i-bash ako? Huwag sasama ang loob ninyo mga DDS, ha? Kasi etong impeachment na ito, etong mga bribery, etong mga Mary Grace Piatos, yung mga pagbabanta sa buhay ng Pangulo, yung mga sinasabing yung ginastos doon sa kampanya ng Vice Presidente, galing sa ipinagbabawal na gamot, galing sa Pogo. Pagkakataon itong lahat ng ito para sa Vice Presidente na sagutin ho lahat, para malinis ang kanyang pangalan. Yun, dapat naiintindihan nyo mga DDS. Pag sinasabi, gusto pong pabuksan yung mga bank accounts ng mga Duterte. Butayin na, kayo unang-unang tumatanggi. Kung ako DDS ho ako mga kababayan, baka ako unang-unang, sige BP Sara, pabuksan na natin yan. Buksan mo BP Sara, para malaman at mapahiya yung mga yan sa mga sinasabi nilang walang katotohanan. Textman, mamatay man ako. Kapag kung ako DDS, yun ang sasabihin ko. Sige BP Sara, ipahiya mo lang lahat yan. Para sa ganun, makita ng taong bayan na totoong sinasabi mo, walang tinatagong yaman, walang kahit ano. Ganun. Yung mga DDS, buting na, hey, bakit kailangan buksan yung ganito, ganyan? Mga takot Baka mapahiya ho sila naku, bank secrecy, bank secrecy law, etc. Ganyan. Kaya ngayon, ayan, naubusan tayo ng mga nagkokomento ng mga DDS dito sa channel natin kasi wala na hong masabi. Mga bossing, parang ganito na lang ho yan, mga kababayan. Para na lang po yung mga DDS na yan, parang ang Vice Presidente na lang po. Na kapag ka nasusukol, pagka wala nang masagot, pagka wala nang masabi, magbabanta na po. Di ba? Mambabanta na ho, mga kababayan. Kagaya dito, sabi dito, NBI, BP Sara may convicted for sedition at grave threat. 3 grave threat, 1 sedition. Ang sinasabi ng NBI na ikaso sa Vice Presidente. Tayo ho lahat, pwede po tayo na maging na maging ebidensya. Tayo pong lahat pwede po tayong maging witness nun Kasi live sinabi ng Vice Presidente yun. Di ba? Sabi ni Mary Jane, Mary, pagod na silang mag-comment. Kasi naman itong mga DDS na mga pasimuno na ito. Pero niya, magkano ibibigay yung budget? Piso, kada comment. Anak na puta. Sino ba naman ang hindi mapapagod dyan? Di ba? Kaya yung iba mga DDS, sasabi, bangag ka, 10 ganun, bangag. 10 piso. Nakakapagod pumindot. 10 piso lang yung kikitain ng taga-comment nila. Di ba? Pero kung meron ho na mga paliwanag ang Vice Presidente, may panlaban sana yung mga DDS. Di ba? Mabablanko nila, mabubutata nila si Mark Ramos. Mark, hindi, ganito yan, ganyan. Sa live natin. Di ba? Masosoplak nila ako, kaso wala.
Pero mo, 100, bangag ka, 100, bangag ka, bangag ka, bangag ka, paulit-ulit na ganun. Sino ba namang hindi mapapagod niya? Putang ina, wag na nga, tigil ko na to. Kada isang comment ko, ilang letra yung bangag ka? 1, 2, 3, bang, ag. Tapos 6, space. Bilang na natin yung space, pindot din yon. 7, KA, 8, siyam. Tapos piso. Diba? Eto nga lang huy. Yung pagbabanta ng buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at kay Martin Romualdez, hindi na maipaliwanag ng Vice Presidente. Ang ginagawa nila, ano po, idinadivert po nila. Yan, yung mga kampo nila Marcoleta, yung mga samahan po niyang mga yan, idadivert po nila, mga boss chief amo, sir, sa ibang tao. Kagaya ni Romualdez. Ano po, hanggang ngayon, ako ho naniniwala, mga kababayan, idinadivert nila kay Martin Romualdez kasi gigil na gigil po yung mga yan kay Martin Romualdez nung panahon po na nagbalak sila na magkaroon ng kudeta sa Kongreso, natiktikan, nalaman na agad ni Martin Romualdez, mga bossing. Kaya nga po, di ba, may dinemote nung mga panahon na yon. Kasi kapag yung nangyari, yung pinaplano nila na kudeta, tapos yung aling maliit na upo, ano pa kay nun? Maka Duterte yun, di ba? Mga maka-China, yung mga yan. Naalala nyo yung CTE broadband? Di ba, mga bossing? Kaya yung mga kampi nila, ang gagawin nila, i-divert natin kay Romualdez. Sabihin natin, si Romualdez magnanakaw, ipatawag natin dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Yung tao naman po, ready, handa, okay pumunta. Kapag ipinatawag doon sa Senate Blue Ribbon Committee, sa ICI nga, makailang beses bumalik, labas-pasok sa ICI para magpaliwanag. Umalis ba, lumabas ba ng bansa? Nasa loob ng bansa si Martin Romualdez. Yung tinatanong natin sa kanila, nasaan na ba yung ebidensya versus Martin Romualdez? Hanggang ngayon, wala pa din yung mga ipinapakita. Tapos mamukat-mukat mo, ang ebidensya pala ni Ombudsman Boying Remulla kung bakit makakasuha si Romualdez, yung pong si Gutesa. Yung video ni Saldico at yung 18 Marites. Puro kaliwat kanan naman po yung mga pinagsasasabi nun. Diba? Paiba-iba yung mga pinagsasasabi nun. Kaila De Lima lang. Si De Lima, bakit gayon? Nakatanggap ng pera. Hindi naman. Wala na. Bistado na sila doon.